po ang lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga ginigiliw kong kapatid, 40 araw na ang nakalipas, buhat ng ating ipagdiwang ang maligayang Pasko ng pagsilang ng Panginoon. Ngayon naman ang dakilang araw ng pagdadala kay Jesus sa templo, sa hayagang pagtupad sa utos ng Diyos na itinadhana ni Moises. Ang totoong naganap ay ang pakikipagtagpo ng Mesiyas sa mga nananabik na tao para sa kanyang pagdating. Sa pag-akit ng Espiritu Santo, ang mga banal na matatanda ay naparoon sa templo sa tulong ng tanglaw ng Espiritu Santo. Kanilang nakilala ang Panginoon at masaya nilang tinanggap siya. Kaya naman, tayo ngayon naririto at nagtitipon bilang tugon sa pag-akit ng Espiritu Santo. Tayo'y magposisyon patungo sa tahanan niya ngayon sa pagsasalo sa pinaghati-hating tinapay hanggang sa kanyang maningning na pagpapakita. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang pinanggagalingan ng lahat ng kaliwanagan. Ang liwanag na tinatanglaw ng lahat ng mga bansa ay iyong ipinakita ngayon sa banal na si Simeon. Gawin mong banal at basbasan ang mga kandilang ito na hawak-hawak ng mga bumubuo sa iyong sambayanan. Sa aming pagdadala nito, kami naway marapatin mong umawit ng pagpupuri para sambahin ang ngalan mo sa aming paglakad sa landas ng iyong kabutihan. Kami naway loobin mong sumapit sa di magmamaliw mong liwanag na si Jesucristo na aming Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Halina't tayo'y lumakad sa Panginooy humarap, kapayapaan niya'y galak ay taglayin nating lahat, sumambat magpasalamat. Si Jesucristo ang ilaw, nasa lahat ay pagkanaw, nagbibigay karangalan sa unang bayan, inirang ng buong nating may kapal. Panginoon, papanawin akong apanong alipin. Ako ko'y inyo ng pungin, lunggati ko'y natupati. Ayon sa sabi niyo sa akin, si Jesucristo ang ilaw, nasa lahat ay patanaw, nagbibigay karangalan sa unang bayan, inirang ng buong nating may kapal. Ngayon nga po ay nakita itong ating mga mata. Kaligtas ay narito na
pangako mo noong una, nung dati namit pag-asa. Si Jesu Cristo hirap na sa lahat ay tatanaw, nagbibigay karangalan sa unang bayan, hinirang ng buong nating may kapal.
Maaari na po nating patayin ang mga dingas ng ating kandila. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iniuluhog namin sa iyong dakilang kamahalan na katulad ng iyong anak na naging hindi naiiba sa mga tao at ngayon dinala sa iyong banal na templo. Kami rin naway maging dalisay at marapating dalhin sa banal na tahanan mo sa pagtitipong ito sa pamamagitan ni Hesukristo ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Malakias. Ito ang sinasabi ng Panginoon Diyos. Ipadadala ko ang aking sugo upang ihanda ang daraanan ko. At ang Panginoon na inyong hinahanap ay biglang darating sa kanyang templo. Darating ang pinakahintay niyong sugo at pahahayag ang aking tipan. Ngunit sino ang makatatagal pagdating ng araw na iyon? Sino ang makaharap pag siya'y napakita na? Siya'y parang apoy na nagpapadalisay sa bakal at parang matapang na sabon. Darating siya para humatol at dadalisay niya ang mga saserdote tulad ng pagdalisay sa pilak at ginto. Sa gayon, magiging karapat-dapat siyang magandog sa Panginoon at ang mga handog na dadalhin ng mga taga-Huda at Jerusalem ay magiging kalugod-lugod sa Kanya tulad ng dati. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari kailanman. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari kailanman. Ang pintuan luma ay buksan ng lubos, ang dakilang hari ay doon papasok. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari kailanman. Ang dakilang haring ito ay sino ba? Siya ay ang poon, dakilang talaga, saan mang labanan, tagumpay ay Kanya. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari kailanman. Ang pintuan luma ay buksan ng lubos, ang dakilang hari ay doon papasok. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari kailanman. Dakilang hari, sino bang talaga? Ang makapangyarihan Diyos at hari siya. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari kailanman. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Yamang ang mga anak na tinuturing ng Diyos ay tao. Naging tao rin si Jesus, tulad nila'y may laman at dugo. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay maigupo niya ang dyablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. Sa gayon, pinalaya niya ang lahat ng naging alipin habang panahon dahil sa kanilang takot sa kamatayan. Hindi ang mga anghel ang kanyang tinutulungan, kundi ang lahi ni Abraham. Kaya't kinailangang matulad siya sa kanyang mga kapatid
sa lahat ng paraan. Sa gayon, siya'y naging isang dakilang saserdote, mahabagin at tapat, naglilingkod sa Diyos at naghahandog ng hain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ng tao. Sapagkat siya'y tinukso at nagbata, kaya ngayon matutulungan niya ang mga tinutukso. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Para sa lahat ng bansa, liwanag nung nagmumula sa bayan mong dinakilang. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang dumating ang araw ng paglilinis sa kanila ayon sa kautusan ni Moises, si Jesus ay dinala ng kanyang mga magulang sa Jerusalem upang iharap sa Panginoon. Sapagkat ayon sa kautusan, ang bawat panganay na lalaki ay nakatalaga sa Panginoon at naghandog sila ayon sa hinihingi ng kautusan ng Panginoon. Mag-asawang bato-bato o dalawang inakay na kalapati. May isang tao noon sa Jerusalem, ang pangalay Simeon. Matapat at malapit sa Diyos ang lalaking ito at naghihintay sa katubusan ng Israel. Sumasa kanya ang Espiritu Santo na nagpahayag sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Mesiyas na ipinangako ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu, pumasok siya sa templo at nang dalhin doon ng kanyang mga magulang ang sanggol na si Jesus upang gawin ang inihingi ng kautusan. Siya'y kinalong ni Simeon. Ito'y nagpuri sa Diyos na ang wika, kunin mo na, Panginoon, ang iyong abang alipin ayon sa iyong pangako. Yamang nakita na ng aking mga mata ang iyong pagliligtas na inihanda mo para sa lahat ng bansa. Liwanag itong tataglay sa mga hintil at magbibigay karangalan sa iyong bayang Israel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Sa araw na ito, ipinagdiriwang po natin ang pagdadala kay Jesus sa templo. At bagamat linggo, mataas ang antas ng pagdiriwang na ito dahil sa mata ng simbahan, ito ay kapistahan ng Panginoon. At maganda ang katangian ng misang ito tuwing ikadalawa ng Pebrero ay ang pagbabasbas ng kandila. Kanina nagsimula tayo na ang kandila ay binasbasan. Nakasindi ang mga kandila natin. At maganda makita ang kandila ay instrumento ng pagdadala ng liwanag. Iniisip kaagad natin yung apoy. Kung yung apoy ay nagdudulot ng liwanag.
Kaya magandang paalala sa atin, no, bilang Kristiyano, na si Jesus ay ang liwanag. Tulad ng ating narinig sa Ebanghelyo, sinabi ni Simeon, liwanag sa mga hintil. Liwanag na tatanglaw sa mga hintil. Si Jesus ang liwanag. Kaya magandang paalala sa atin na sa kabila ng kadiliman, nariyan ang liwanag ng Diyos. Minsan may iba-iba tayong pinagdadaanan sa buhay. May problema. May suliranin. Siguro may dinadala. Minsan yung mga dinadala natin, yung nagbibigay ng kadiliman sa buhay natin eh. Pag may iniisip tayo, may pinoproblema tayo, ang dilim-dilim. Parang walang liwanag. Ang hirap-hirap. At minsan, dahil may pinagdadaanan, parang nawawala din ang pag-asa. Minsan tinatanong, Lord, ba't ba naman ganito? Lord, kailan matatapos to? Minsan, sinasabi natin, Lord, ayoko na. Pero ang paalala sa atin din ng Ebanghelyo natin, na sa kabila ng hirap natin, sa kabila ng mga pasakit o pinagdadaanan natin kanya-kanya sa buhay, meron laging liwanag na papawi ng dilim na iyan. Si Jesus ang liwanag. Si Jesus ang nagbibigay din sa atin na sa kabila ng pakiramdam ng walang kawalan ng pag-asa, there is always something that we can hope for. There is always something that we can look forward to. There is someone that we can place our lives on. Dahil si Jesus, hindi tayo iiwan. At yan lagi paalala sa atin ni Jesus. Oo, may mga problema tayo. May mga pinagdadaanan. Minsan madilim, minsan mahirap. Pero ang paalala sa atin ng Diyos, narito ako, ang liwanag ng buhay mo. Hindi humiral ko. Si Jesus ang liwanag ng buhay natin. Sa kadiliman ng kasalanan, ang liwanag ni Jesus ang papawi ng kadiliman na iyan. Kaya magandang imbitasyon sa atin bilang Kristiyano. Sana ang kapistahang ito, ang mga kandila na inyong pinabasbasan at hawak-hawak, ay maging paalala. Sana yung kandila ilagay sa altar. Hindi yung iiwan nyo lang ho at saan-saan ilalagay. Ilagay sa altar at sa mga panahon na parang madilim ang lahat. Sa panahon na nawawalan ka ng pag-asa, sidihan mo yung kandila sa altar na yan, yung kandila na yan, bilang paalala sa iyo, si Jesus ang liwanag sa buhay ko. Oo, mahirap. Oo, parang ang dilim-dilim ngayon. Parang hindi ko na alam kailan matatapos ang kahirapan na ito. Pero tandaan mo, sa pagsindi mo ng kandila na yan, paalala sa iyo ni Jesus, huwag ka matakot, huwag ka mangamba. Narito ako, ang liwanag ng buhay mo. Si Jesus ito. At sana, bilang Kristiyano, sa paglalakbay natin, masumpungan natin ang pag-asa na ito. Masumpungan natin ang katotohanan ng pananampalataya nating ito. Yes, there will always be times that we might feel hopeless. We might feel down. We might feel troubled. We might feel anxious and stressed out. But always return to Christ. Si Kristo na ating liwanag.
si Kristo na ating pag-asa. Dahil ang tao may pag-asa, kaya magpatuloy sa buhay. Ang taong nawawala ng pag-asa, parang umaayaw na. Sana, hilingin din natin sa ating misang ito, kung sa panahon ngayon, pakiramdam mo nawawalan ka ng pag-asa. Minsan, siguro iniisip mo na lang, may pag-asa nga ba? Hayaan mo sabihin ko sa iyo ngayon, oo, meron. At si Jesus ang pag-asa natin. Hindi sa ibang bagay. Hindi sa material na bagay. Hindi sa kung ano ang sitwasyon natin sa buhay. Hindi din sa gobyerno. Kasi minsan, alam natin, bibiguin din tayo at papalpak din. Pero may hindi papalpak sa buhay natin. May Diyos na hindi tayo bibiguin. May Diyos na nagbibigay ng liwanag sa buhay natin. Walang iba yun, kundi si Jesus. Kaya umasa tayo sa Diyos. At sa panahon ngayon, baka naiisip mo, Lord, nawawalan na ako ng pag-asa. Lord, ang dilim-dilim ho ngayon. Lord, ano na? Tumingin sa imahe ng Pong Jesus Nazareno. Siya na nagsasabi at nagpapaalala sa iyo, umapit ka sa akin, narito ako. Pagkapanghinaan ng loob, ako magpapalakas sa iyo. Ako ang liwanag, ako ang pag-asa, hindi ka nag-iisa. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal ko mga kapatid, ilapit natin ang ating mga panalangin sa Ama na nag-aalay ng kanyang bugtong na anak bilang ilaw at gabay natin. Ang ating itugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Pangalagaan nawang mabuti ng mga pinuno ng ating simbahan ang banal na tradisyon ng ating pananampalataya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Makapaglingkod nawa ang mga pinuno ng ating pamayanan nang may pag-aalay ng sarili, magpahayag at kumilos sa ngalan ng katotohanan, at maging saksi sa pag-ibig ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Maging matatag nawa tayo sa ating paglalakbay tungo sa kabanalan na siyang kalooban ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Tanggapin nawa sa kanyang kaharian ang mga nahimlay nating mga kapatid at mapatawad nawa sila sa kanilang mga kasalanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami.
Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Gayon din ang mga intensyon na inialay sa ating misa sa araw na ito. At isama rin natin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ama, nagkatawan tao ang iyong anak upang gabayan kami. Iniluluhog namin sa iyo ang aming mga kahilingan at humihingi kami ng paggabay mo para matupad namin ang iyong kalooban. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, naway maging kalugod-lugod sa iyo ang paghahaing ito ng iyong nagagalak na sambayanan. Niloob mong para sa ikabubuhay ng sanlibutan ay maihandog ang tupang maamo at walang bahid dungis, si Jesucristo na iyong anak at aming Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong dinala sa iyong templo, ang anak mong dati nang di naiiba sa iyo. Siya ang nagbibigay karangalan sa Israel na iyong bayan. Siya ang ipinahayag ng Espiritu Santo bilang liwanag na tatanglaw sa lahat ng tao. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago to lang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob.
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Itong kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
announcement, mga kadeboto, mabibili pa rin po sa ating Paris Finance Office ang Nazareno Images, Nazareno Medallion at ang Nazareno Novena and Prayer Booklet in English or Tagalog. Mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagtanggap namin ng pakikinabang, naway mapasa aming lubusan ng iyong kagandahang loob, na kinamtang ganap ni Simeon nung matupad ang kanyang inaasam, na wag mo nang mamatay hanggat hindi nakikita ang Mesiyas. Marapatin mo ring makamtan ang walang maliw na buhay sa pagtahak namin sa landas ng pakikipagtagpo sa aming Panginoong Hesukristo, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo, na aming maluwalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama, at ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.